Tawag sa pagsamba. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan. Masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Para po sa awit ng pagpupuri, kantahin natin ang Let All the World. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Langit may mataas, pagpuri lilipat, lupa may mababa, pagpuri dadagsa. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Awit ang malakas, pinto'y ibubukas, at lalo sa lahat, puso'y magagalak. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Awit ng iglesia, tawag at anyaya, lahat ay sumamba sa Diyos nating Ama. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Siya'y pasalamatan ng tanang nilalang, kanyang inilaan, walang hanggang buhay. Buong mundo'y umawit, ibunyi, Diyos ko't hari. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan, Lord God, na patuloy mong ibinibigay. At sa aming pananambahan sa umagang ito, patuloy nga, Panginoon, na ikaw ang siyang sumaamin sa kalagitnaan namin. At ang mensahe mo, Panginoon, ang makita, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na makikinig. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos lingling ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon ng ating mga announcement. At sa umaga pong ito, tayo pa rin po ay nagsasama-sama through virtual sa ating Facebook,
sa ating YouTube at tayo rin po ay pinapahintulutan na ng ating gobyerno na magkaroon po ng face-to-face worship sa, kundi po ako nagkakamali, 70% capacity po tayo at kayo po ay inaanyayahan na rin na magpunta po sa ating iglesia kung kayo po ay able na magpunta. At atin pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. November 28, Jessica Christine Montesino. Happy birthday. Aya Panganiban. November 29, Christian Daniel Lancheta. December 1, Romeo Burgos, Adela Ramos. December 3, Almen Jean Mendilio. At sa December 4, Asher Ben Mendilio, Jilen Chepira Mendoza, and Jedaida Sarangaya. At para po sa nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, sa December 3 po, si Pastor Jordan and Ate Luisa Manyabat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po muli. God bless po. At para naman po sa ating mga announcement, sa November 29, 30, and December 1, ito po ay PAC Clergy Convocation na gagawin po dito sa ating iglesia. Southwest Metro Manila District Christmas Party o ito po ay Workers Christmas Party na gaganapin po sa December 18 sa ganap na 8 to 12 ng tanghali dito pa rin po sa ating iglesia. At ang atin pong simbang gabi ay sa December 16 hanggang December 24 sa ganap na 6 p.m. At sa December 25 po, tayo po ay magkakaroon ng joint Christmas worship service sa ganap na 9 a.m. po. Paalala po muli, 9 a.m. po. At ang ating pong joint covenant worship service ay sa December 31, ganun din po, 9 a.m. Kung kayo po ay hindi able na magpunta sa ating iglesia, tayo pa rin po ay naka-live sa ating Facebook at sa ating YouTube. At ganun din, announcement po, tayo ay magkakaroon ng ang Board of Church and Society ng Philippines Annual Conference ay magkakaroon ng forum. Ito po ay Salt and Light, Churches in the Frontline, a forum on social holiness sa darating na December 4, 6 p.m. At naka-live ito sa ating UMC TV. So atin pong daluhan ng gawain na ito ng ating PAC. At para po sa ating regular activities, atin pong suportahan ito, ang ating daily morning devotion, daily evening prayer, midweek service sa pangunguna po ni Pastor Onilia, ang aking kaibigan ministry, junior worship, at ang ating mga Sunday school, children's Sunday school, kids weekly devotion, Youth Sunday School, 2 p.m. po ito, Buklod at Tagalog Choir Sunday School, Ilocano Choir Sunday School, WSCS Sunday School, at yung Vesper Sunday School po natin. At paalala po, tayo pa rin po ay, Kuya Ryan, pa-play po ako nung, ayan. Ang ating fundraising para sa pagbili ng lupa sa ating mission sa Rosario po ay nagpapatuloy.
Ayan, yan po yung mga existing activities ng Rosario. So atin pong suportahan ng ating iglesia para po sa ating mission sa Rosario. Salamat, Kuya Ryan. At para po sa pagsisindi ng unang kandila ng Adbyento, tayo po ay pangungunahan ng Abela family. Sa umagang ito ay ginugunita natin ang unang linggo ng Advento. Ang ibig sabihin ng Advento ay pagdating. At sa panahong ito ay naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang isang paraan ng ating paghahanda ay sa pamagitan ng spiritual symbol. Ang pagsisindi ng isang unang kandila ay sumisimbolo ng pag-asa. Ang liwanag na nakikita sa kandila ay sumisimbolo na si Jesus ay ilaw ng sanglibutan, na nagdadala at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang ilaw ng pag-asa ay doon nagliliwanag sa gitna ng kadiliman at hindi ito madadaig ng dilim kailanman. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kaloob na liwanag ng pag-asa. Ito nawa ang lagi naming madama at maranasan sa panahon ng pagkatakot, dulot ng krisis sa panahon ng pandemya. Amen. Nais ko pong hilingin na ang lahat ay tumindig sa sandaling ito upang
Basahin ko at inyong pakinggan ang ating pong lectionary text ayon sa ating Christian calendar. Ito ay nasa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 21, talatang 25 hanggang sumusunod. Ganito ang inilalarawan sa atin. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao, makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng tao na nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mga mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Para po sa mensahe ng awit ay dadalhin sa atin ng Tagalog Chancel Choir.
Minsan pa po, pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa mensahe ng awit na ipinagkaloob ng choir? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Narito po, ang umaga ay totoong maganda at dapat natin ipagdiwang sapagkat ito ay nagpapatuloy na dumarating sa atin ang linggong katulad na ito, biyaya mula sa Diyos at tayo ay tumatanggap lamang. At sa ating pagtanggap ng magandang umagang ito, tayo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagsamba na ating ginagawa ngayon. Mga kapatid, ngayon pong umaga, itong araw ng linggong ito, ayon sa ating Christian calendar, ito po ang linggo ng Christ the King, na naroon din ang unang linggo ng Adbyento. Ngayon po ang first Sunday, mga kapatid, of Advent. Ibig sabihin yan, nagsisimula na po tayong maghanda at gunitain ang pagdatal o ang kapanganakan ng ating Panginoon sa pagkakaisa ng Christian Church. Ito'y sa December 25. Kaya naman, binabanggit ko ito sapagkat ang ating magiging refleksyon o pagbubulay-bulay ay, katulad na sabi ko kanina, ito ay nakapaloob sa Christian calendar natin, unang linggo ng Adbyento. Ang ating focus ay naroon at sa tuwiran inilalarawan sa binasa ko sa inyo sa Luke chapter 21 verse 25 to 36. May kinalaman sa pagbabalik o muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, o ang napaka-popular na nadidinig natin, ang second coming. So, mga kapatid, diyan ko po kayo inaanyayahan na ang ating isip, ang ating damdamin, ang ating puso ay matuon sa ang muling pagbabalik ng Panginoon at o ang second coming. Sandali tayong manalangin. O Diyos, hinihingi po namin ang inyong pangunguna. Mangyari po ito sa tanglaw at kasi ng banal na Espiritu. Loobin niyo po na madama ka namin sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, upang mapatunayan namin na kasama ka namin at totoong nangungusap. Magbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng inyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayon. Hindi man kami karapat-dapat. Yan pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The second coming of Christ. Ano ba ang ibinibigay na mensahe nito sa atin ngayong umaga? Mga kapatid, by way of introduction, narito ang muling pagbabalik ng Panginoon ay nakapaloob na rin sa ating paggunita
pagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang dahilan ay sapagkat kung mayroong unang pagdating o ang first coming, at yan nga ay ang pagsilang ng ating Panginoon, tiyak din naroon mayroong second coming. Na ang dahilan ng kanyang second coming, ganun din kung papaanong ang dahilan ng kanyang pagdating na una ay upang iligtas ang sangkatauhan, magtutuloy-tuloy lang po ito sa kanyang pagbabalik na muli, pagliligtas pa rin ang kanyang gagawin. At sa description ni St. Paul ay upang dalhin tayo sa talagang tahanan natin. Kaya nga, ano ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon kung papaanong nangyari na ang una niyang pagdating? Napakatalino at napaka-espiritual ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa ating teksto ay yung upang ilarawan niya ang muling pagbabalik, naroon ito ay mayroong palatandaan. Ang palatandaan ay ginamit niya ang puno ng igos na kung paano ito nakikita at naunawaan ng mga tao nung panahon na yon, at yan na rin ang pangunawa at pagkakaalam ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, kapag nakita ninyo na ang punong igos ay nagdadahon na, ang ibig sabihin, papalapit na ang summertime o ang tag-araw. So, yun ang palatandaan. Kapag ka ang puno ng igos ay nakita na nagdadahon na, papalapit na ang tag-araw. At lalo pang nilinaw ng ating Panginoong Kristo ang katiyakan ng muling pagbabalik niya sa pamamagitan ganun din ng palatandaan. Ang sabi niya, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot, sa pag-iisip, sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanikan nilang landas ang mga planeta. At iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao o ang ating Panginoon Kristo ay makikitang dumarating na nasa alapaap na may dalang kapangyarihan. Pansinin niyo yan. So, ngayong First Sunday of Advent, mga kapatid, tinitiyak sa atin na kung papaanong siya'y una nang dumating muli sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, pinag-uusapan na rin natin ngayon, itinuturo sa atin ang katiyakan ng kanyang muling pagbabalik na mayroong palatandaan. At diyan po tayo ngayon, tumitingin at naghihintay. Kaya ang sabi dito, dapat ang lahat ay nakahanda.
ang lahat ay dapat nakahanda. At ano ang panawagan sa atin? Mga kapatid, while we are waiting for the second coming of Jesus, ano ang panawagan? Ano ang mensahe sa atin? Una, mga kapatid, habang tayo ay naghihintay at alerto sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang panawagan ay we are called to be steadfast in our faith. Pansinin niyo po yan. Mga kapatid, sa binasa ko po sa inyo na ating main text, sa mga mananampalataya, kahit parang devastation o pagkawasak ng mundo ang palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon, sa mananampalataya, ito ay ikinagagalak at totoong dapat hintayin upang mapasa atin at hindi dapat katakutan. Katulad din na sinasabi dito, na meron talagang hihimatayin. But for us, mga kapatid, that is the first call. Sa ating paghihintay bilang mga mananampalataya, sa second coming of Christ, ang panawagan, ang mensahe, ang pagtuturo, dinadala tayo to be steadfast in our faith. It sounds fundamental. But we have no choice but to accept the call. Dagdagan natin ang ating nalalaman tungkol sa pananampalataya. At ito hindi maging isang kaalaman lang, kundi maging isang katotohanan sa ating buhay. We are called to be steadfast in our faith. At yan ang sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang sabi ni St. Paul sa iglesia sa Corinto, sa maraming mga suliranin, kasama ng mga persecution, ang sabi ni St. Paul, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag makikilos sa inyong pananampalataya. Pansinin niyo po yan. Bago isara ang chapter 15 ng 1 Corinthians, yun ang panawagan ni St. Paul. Be steadfast and unmovable in your faith. Mga kapatid, bakit? Ano ba kasi ang pananampalataya? Mga kapatid, meron pong sinasabi sa Hebrew chapter 11, verse 6. Babasahin ko po. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pansinin niyo po yan. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Mga kapatid, the point is, muli nating idagdag at pagtibayin natin sa ating mga buhay kung bakit ang hinihingi sa ating paghihintay sa Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik ay pananampalataya, ay sapagkat, katulad ng madalas kong sinasabi, at talaga namang napaka-biblical, katulad na sinasabi ni St. Paul, ang pananampalataya ang ating ginagamit sa pakikipagrelasyon sa Diyos.
That is the foundation of our relationship with God. Faith, pananampalataya. Kaya nga ang sabi niya ay, huwag kayong matitinag, magpakatatag kayo. Because, again, faith is the foundation of our relationship with God. And we are called to be steadfast, to maintain our faith until the time of the second coming of Jesus Christ. Yung pong, bago ko iwanan itong una, yung pong salitang maging matatag at huwag makikilos, sa akin pong pagre-research, ang isipan ni St. Paul dyan, yung salitang tatag at hindi nakikilos, yan po ay inihahalin tulad sa foundation ng building. Sa foundation po yan ng mga condominium na inyo tinitiran ngayon, na high-rise. Kung bakit matatag ang condominium, kahit may lindol na napakalakas, na hindi bumabagsak, ay sapagkat ito ay merong foundation na malalim, matatag. Hindi maibubuwal. At yan ang ibig sabihin, dapat mapanatili natin ang ating pananampalataya na nasa atin ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon na may katatagan sapagkat yan ang pundasyon ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Makita yan na katulad ng pundasyon ng high-rise building o katulad ng Times Plaza again. Dagdag ko, babasahin ko po sa inyo ang 2 Corinthians chapter 11, verse 23, na si St. Paul din po ang author. Babasahin ko po sa inyo ang katibayan ng kanyang pananampalataya na kanyang patotoo. Ang sabi dito ni St. Paul, pansinin ninyo, higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupiti ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo akong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan ko at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasung ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin labis na hirap, ang pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikmang ko ang maginaw, ngunit wala man labang pambalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa kayo gabi at araw. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Mga kapatid, bago ko iwanan ang unang lesson na ito na panawagan, napakabigat na mga karanasan ni St. Paul, na marahil kung tayo ang malalagay doon, baka hindi natin makaya, pero sana makaya natin. But the thing is, habang hinihintay natin ang pagdating, ang muling pagbabalik ng Panginoon, ang panawagan ni St. Paul, ang turo ng banal na kasulatan, we are called to maintain our faith, and more than that, to be steadfast in our faith. Na katulad ng patutuo ni Apostol Pablo, hindi siya naigupo, hindi siya naibagsak, na mabibigat na karanasan na halos sirain na ang kanyang buhay.
Dumalangin tayo sa Diyos na madagdagan. Lumago tayo sa pananampalataya sapagkat ito ang puhunan natin, pundasyon natin sa pakikipagrelasyon sa Diyos na nasa atin at taga sa Kanyang muling pagbabalik, makitang naroon din na hindi nawawala ang pananampalataya. Ikalawa, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang panawagan sa atin ay yung keep on praying. Mga kapatid, another fundamental thing. But this time, mga kapatid, let us take this point, let us take prayer seriously. That is the call. Keep on praying while we are waiting for the second coming of Christ. Mga kapatid, hindi po madaling sabihin ang manalangin. Pero may pagkakataon na mahirap gawin. Ang dahilan ay sapagkat if we take prayer seriously, mga kapatid, it involves discipline. And it must be intentional. So para bang sinasabi sa atin ngayon, while we are waiting for the second coming of Christ, are we serious in our prayer? At ang seryosong pananalangin ay intentional, discipline. Mga kapatid, we need to take prayer seriously. Sapagkat hindi madali ang panalangin o ang manalangin. Hindi madali ang manalangin. Again, let us true to ourselves. We need discipline and make it intentional. At yan ang ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Mababasa natin sa Matthew chapter 14, verse 23. Ganito ang sinasabi. Pagkaalis ng mga tao nakasama ni Jesus sa panahon na siya nagtuturo, nagpapakain at nagpapagaling. Pagkatapos umalis ng mga tao, sa Matthew chapter 14, verse 23, umahon si Jesus sa bundok o sa burol upang manalangin. Nag-iisa siya roon at inabot ng gabi. Mga kapatid, ang ipinakikita po dito ng Panginoon ay intentional prayer, disciplined prayer. At ang intentional prayer, ang disciplined prayer, mga kapatid, ay yung hindi ito nadadaig ng kaabalahan sa maghapon. Manapa kasama sa kaabalahan sa maghapon, nandoon din nakapaaloob sa kaabalahan ang pananalangin. Merong puwang, intentional, disciplined, na hindi po katulad ng nangyayari ngayon, na kapag tayo'y abala at totoong maraming ginagawa sa maghapon o maaring sa 2 araw o baka sa 1 linggo, ay nakakalimutan na po natin ang manalangin. At baka kung mananalangin po ang marami o ang mga tao, mananalangin lang dahil sa self-interest kapag ka may karamdaman. O kaya baka may banta sa buhay o baka nasa kagipitan. Let us not make prayer easy. Again, habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, that is the call. Mahirap. Huwag natin gawing madali. Sapagkat, babasahin ko rin sa inyo, sa Matthew chapter 26,
verse 41. Ang wika ng Panginoon, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Mga kapatid, that is the call. The flesh is weak. But in prayer, we are taught that the Spirit is willing. But we have to do our prayer. We have to advocate our prayer with what? Discipline. And make it intentional for us to overcome the weakness of our flesh and let the Spirit of God prevail. Mga kapatid, hindi madali ang manalangin. Sapagkat ang pananalangin, mga kapatid, katulad ng sabi ko kanina, ay hindi lang pansarili. Ang ating panalangin dapat nakikita rin ng iba. At ang turo ng Panginoon, babasahin ko po sa inyo bago ako lumipat sa ikatlo. Ngunit ito naman ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Matthew chapter 5, verse 44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Imagine, mga kapatid, may mga tao na nagagalit sa atin, may mga tao na umuusig sa atin, may mga tao na parang ichinichismis tayo, may mga tao na parang gustong sirain ang ating buhay. Pagkatapos, sa malalim, sa intentional, at sa discipline prayer, ang itinuturo ng Panginoon ay ipanalangin pa rin ang mga katulad nila. Ganyang kahirap. Ipanalangin natin. Kasama sa ating panalangin, pati yung mga umaaway sa atin. Pati yung mga tumutuligsa sa atin. We are called to pray for them. At magagawa lang po natin yan if we are intentional and if we are disciplined in our prayer. Kaya ba natin ipanalangin ang umaaway sa atin? Idalangin natin sa Diyos. Magawa natin yan. Pati na mga umuusig sa atin. Sapagkat yan ang panawagan. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, let us keep on praying. It sounds fundamental, but again, the call is, let us take it seriously and not selflessly. Dalangin natin na lumago tayo sa karanasan sa panalangin upang madama natin na kasama natin ang Panginoon sa buhay na ito. Ang ikatlo, mga kapatid, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon na mayroong mga palatandaan, ay ikatlo na panawagan ay yung we are called to get to work. Mga kapatid, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ang panawagan ay, let us make ourselves busy. We are called to work every day. At hindi yung walang ginagawa. Mga kapatid, meron pong mensahe si St. Paul, again, related to the second coming of Jesus Christ. And it is written in 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Let me read it to you. Ang sabi dito ni St. Paul, mga kapatid, ito'y sulat niya sa mga mananampalataya sa Thessalonia.
Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo na layuan ninyo ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang nariyang kami. Pansinin niyo po yan. Ito po'y nakaugnay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang itinuturo ni St. Paul ay ang tao ay maging busy. Dapat makitang araw-araw ay totoong nagtatrabaho. Kahit meron siyang parang hindi naman patutsada. Ang sabi niya rito, layuan ninyo ang mga tamad. Parang may paghatol sa mga tamad. Pero mas pinaigting niya ang sabi niya, tularan niyo kami. Tularan niyo ang marami na totoong nagtatrabaho. That is the call, mga kapatid. Masupungan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na tayo ay busy. Or to put it in another way, mga kapatid, let us make our lives historical. Gawin natin ang ating buhay na makasaysayan. At nagiging makasaysayan lang po ang ating buhay kapag tayo ay merong ginagawa. Sapagkat sa panahon na tayo ay may ginagawa, meron po tayong natatapos, merong nangyayari, meron tayong naitatayo. At yan po ang mga ebidensya natin na tayo busy kapag tayo nakaiipon. Kapag tayo ay nakapagre-renovate o nakapagpapagawa ng bahay. Kapag tayo, mga kapatid, ay nakakakitaan ng mga proyekto na konkreto. In that way, we are making ourselves busy and at the same time, we are making our lives historical. Mga kapatid, maalala lang po tayo ng ating mga anak o ng mga nakakakilala sa atin, kapag meron po silang nakita na bunga ng ating pagtatrabaho na nakatayo, at nag-enjoy ang ating mga anak, mga apo, kapag nakita na meron silang mamamana na talagang konkreto na katulad ng mga bahay at iba pa. But that is to make us more practical. I put it that way. But again, that is the call. Make ourselves busy. Ang huli, mga kapatid, ito po, habang hinintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, we are called to serve. Again, another fundamental thing. We are called to serve. Maintain our service for the Lord. Mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon na itinuturo ng banal na kasulatan ay ginagawa yan sa paglilingkod sa tao. Maaring alam na po natin yan, pero let me emphasize it once more. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, na hindi nakikita, ay ginagawa sa paglilingkod sa tao. At merong itinuro ang Panginoon Kristo dyan, ang sinumang nagpakain sa mga nagugutom, ang dumalaw na nasa bilangguan, ang nagbigay ng damit sa mga hubad, ang nagpainom sa mga nauuhaw, sa mga gumagawa niyan, ang sabi ng Panginoon, sa akin ninyo ginagawa. Mga kapatid, this time, yes, we are called to serve. Ipinakikita lang sa atin, mga kapatid,
na dinadala tayo ng paglilingkod sa pakikipagkapwa. O ang mas malalim na pagtingin, yung tayo tinatawagan na patuloy na maglingkod habang hinihintay natin ang second coming ay sapagkat ito'y panawagan, ipinakikita sa atin na ang buhay natin sa paglilingkod ay dapat mahayag na karugtong ng buhay ng iba. Yan ang gustong makita ng Panginoon sa kanyang second coming. Na ang buhay ng bawat isang tao ay magkakarugtong, magkakasama, magkakapit-kapit ang kamay. Kaya tama ang sabi ng awit, no man is an island. At ang mas malalim na panawagan sa paglilingkod, hindi lamang ipinakikita na tayo ay kadugtong ng buhay ng iba, kundi ang di mahihiwalay dyan, ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10, verse 35, ang sabi, na parito si Jesus hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Diyan po ako magtatapos. Ang panawagan sa paglilingkod upang maging karugtong tayo ng buhay ng iba. Ang kalakasan natin, maging kalakasan nila, sapagkat kung sila ay mahina. Ang meron sa atin, sapagkat sila'y wala, magkaroon din sila. At marami pang iba, kung papaanong sila din, ay malakas kung tayo mahina, maging karugtong sila ng buhay natin. Pero ang pinakikita rito, sa pagtatapos mga kapatid, maunawaan natin, ang paglilingkod, ang malalim na kahulugan, ay pag-aalay ng ating sarili sa iba. Yan ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito, halimbawa niya ito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ko ang buhay para sa iba. Mga kapatid, hanggat di tayo nakapag-aalay ng ating oras, hanggat di tayo nakapag-aalay, nakapag-share ng nasa atin sa iba na wala sila, wala pong nangyayari na pag-aalay ng buhay ng ating sarili para sa iba. Iwasan natin na tayo po laging tumatanggap at puro pakabig, sapagkat yan po'y pagsasarili. Sa paglilingkod, tayo karugtong ng buhay ng iba, at nakikita yan sa inaalay natin ang ating sarili. Kung anong nasa atin, napupunta rin sa iba at sa marami pang iba. At diyan lumalago ang pananampalataya. Diyan lumalago ang pananalangin. Diyan po lumalago ang pagtatrabaho nang dahil sa huli ay nasa paglilingkod tayo. Humayo tayo mga kapatid na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon at yan ay mangyayari. Tiyak, may mga palatandaan sapagkat una na dumating ang Panginoon para sa atin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Ngayon po tayo ay dadako sa paghahandog ng ikapu, pangako at tanging kaloob. Dalhin natin sa harapan ng ating mga kaloob. At para po sa mga nasa bahay, maaari nyo po itong dalhin o ibigay sa pamamagitan po ng ating online banking o sa ating bank account po na makikita natin sa ating screen. At kung kayo po ay may oras naman na dalhin po dito sa atin, welcome po tayo sa ating office po. At habang ginagawa natin ang ating paghahandog, makakarinig tayo ng awit na dadalhin sa atin ng Children's Choir. Go tell
Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa mga handog ng mga anak mong ito at salamat, Panginoon, sa children's choir na patuloy mong ginagamit sa kanilang talento sa pag-awit. At magamit, Panginoon, ang mga kaloob na ito sa iyong ministeryo at ibalik mo, Panginoon, ng siksik, liglig at tumaapaw ang pagpapalang ito sa iyong mga anak. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat, kantahin po natin ang O Master, Let Me Walk With Thee. Tayo manalangin. O Diyos, sa amin pong pagtugon sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa inyong pagliligtas, narito po ang pagsamba na aming pinagsasalu-saluhan ngayon upang itaas ka, nawalhatiin ka, dakilain ka ang inyong pangalan at totoong gawin kang hari ng aming buhay. Hallelujah! Ikaw lang ang dapat tumanggap ng ganitong pagsamba at mga papuri. Ikaw ang dapat tumanggap ng aming mga awitin, tumanggap ng aming buhay na itinatalaga sa inyo. Kasama, O Diyos, sa aming pananalangin ay nandoon pa rin ang pangungumpisal. Kami nagsisisi sa mga kasalanang nagawa naming kahapon, sa mga nakaraang mga araw. Nahahayag sa aming isipan, inilalabas ito ng aming salita. May pagkakasala sa aming puso, ganun din nalalantad sa aming mga pangungusap. Patawad po na sa aming mga pangungusap nakapagsasabi kami ng hindi totoo. Nakakasakit kami ng damdamin ng iba. Nakapagpapahayag kami ng hatol sa iba. Patawad, O Diyos. Ganun din po sa muli sa simpleng aralin, mensahe naming narinig.
O Diyos, totoo pong sa lahat ng bagay na ito, kami kapos. Kulang kami ng pananalig, kulang kami sa pananalangin, kulang kami sa pagpapagal at sa paglilingkod. O Diyos, patawad po. Patawad po, O Ama. Kahabagan niyo kami. Patawad. Ito na yung sandali ng aming pagpapasalamat. Pangunahin, nakikiisa kami at nagpapasalamat sa mga kapatid naming nagdiriwang ng kaarawan at ganun din ng anibersaryo ng kasal. Lagit-lagi na nakikiisa kami sa panalangin na ang hinihiling, ma-enjoy nila ang buhay na ito kahit na nga may mga balakid. Salamat, sana po magpatuloy na humaba ang buhay nilang ito kasama ang pagsasama ng mag-asawa. Dahil sa kayo'y kasama nila at sila rin naman ay tumatalima sa inyo. Mangyari na ang buhay nila ay maging makaranasan, maging makabuluhan, maging mapagtagumpay laban sa mga sumisira nito. Sa tulong nyo at pangunguna, magtagumpay po sila. Ang aming mga kapatid na nakaluhod, ang iba'y nakaupo, meron kami mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, meron mga kahilingan na kayo nakababatid sa kabila ng inihahayag nila ito sa inyo ngayon. O Diyos, nawa, huwag niyo silang lampasan, manapay tugunin ang kanilang mga kahilingan. Ano man ito, lantad na inyong namamasdan. Ang aming kanya-kanyang sambahayan, O Diyos, may kanya-kanyang dalahin, may kanya-kanyang suliranin, may mga pananagutan. Hiniling po namin na maramdaman ka namin na totoong hindi humihiwalay sa amin. Kung kami man ay parang nakalilimot sa inyo, mangyari nawa, kahabagan nyo kami na maging malakas ang aming sambahayan, ganun din ang church. Sa maraming hinaharap, mga hamon, mga proyekto, paglilingkod sa loob at labas, samahan nyo po kami't kasihan upang maluwalhati ka namin at masunod namin ang inyong kalooban sa buhay ng iglesia naming ito. Meron kami mga kapatid, nasa karamdaman pa rin, ang kapatid na Turks, ang kapatid na Bebot. O Diyos, may pagkakapareho sila. Dinadialysis. Ama, sa pangalan ni Jesus, nawa malampasan nila ito at totoong maranasan nila na makatarungan ka, mabuti kahit may karamdaman. Kaya kapatid na Sinya at sa iba pa namin mga kapatid, patuloy na kalakasan, kagalingan, kapatid na Jun Abad, kaming lahat, ng mga magulang, lola at lolo, may mga dinaramdam sa pangangatawan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Bigyan niyo pa kami ng kalakasan, karunungan at buhay upang makapagpatotoo kami sa inyo at mapatunayan namin ang aming sarili sa iba at sa inyong harapan. Nakarapat dapat sa kabila ng kami kapos sa inyong paningin. Ama, pansamantala po, yan ang aming dalangin at ang inyong kasi nawa sa aming pamahalaan, sa panguna ng aming Pangulo hanggang sa barangay captain, sa aming iglesia, sa panguna ng aming mga obispo at pakikiisa ng mga laiko. Kayo pa rin pong manaig at umakay sa paglilingkod, sa pagkakaisa ng church and state upang matamasa namin ang kagandahan at yaman ng aming bansa at totoong maganda ang mabuhay sa Pilipinas. Nawa, kayo pa rin na mag-prevail sa kabila ng may mga pagsuway at may corruption upang tamasahin namin ang yaman ng aming bansa at ang kagandahan na mabuhay dito. Ang aming kahilingan, pansamantala, idundulog sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At umasang ikaw lamang ang tanglaw sa
Patuloy nawang ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Paliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Patuloy na sa inyo sumagana ang kanyang biyaya na nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang tanglaw kasi sa pamamagitan ng paggalaw ng Espiritu, itong sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.